Alam naman po natin na ang Universidad ng Pilipinas ay isa sa mga tanyag na universidad ng bansa. Kilala po ang mga mag-aaral dito na may angking talino. Nais po nating malaman kung conducive nga ba para sa overall wellness ng isang mag-aaral ang mga lugar na ito. Alam natin na ang UP ay isa sa mga pinaka-natatanging universidad dito sa bansa. At syempre may rason ito. Pwede ba natin sigurong sabihin na ang administrasyon ay nagbibigay ng mataas na importansya sa sinasabi nilang intellectual wellness? Marami silang naibabahagi sa mga estudyante na mga pasilidad kung saan pwede mag-aral ang mga estudyante, katulad ng mga iba't ibang classrooms at mga libraries. Ngunit sapat na nga ba ang mga ito? Yung mga iba rin mga kagamitan dito sa mga classrooms na ito, usually punong-puno na vandalismo o kaya naman ay sirang-sira na. Isa pa sa pangangailangan ng mga estudyante ang makisalamuha sa ibang tao. May pagmamalaki naman ng UP ang mga pasilidad kung saan nagagawa ng mga estudyante ito. Halimbawa na lamang ang mga kainan, kung saan nagkakaroon ng pagkakataon ng mga estudyante na makakilala ng mga bagong kaibigan. Isa pang halimbawa, mga org, mga frat at mga sororities, kung saan naman may kilala ng mga estudyante ang mga kapwa-estudyante nilang may parehas na interes. Ang lihim Ngunit sa pag-unlad, no, sana hindi natin makalimutan pangalagaan ang kalikasan, no. Maraming pagkakataon na tila nakakalimutan na nating bigyan ng importansya ang kalikasan. Kagaya na lamang ng pagdami ng bilang ng may sasakyan sa UP at ang pagdami ng basura, no, sa kapaligiran. Ngayon ay nandito tayo sa isa sa pinakasikat na jogging avenue sa bansa, ang Academic Oval. Dito ay malayang nakakapunta ang lahat ng tao, taga-UP man o hindi. Kung sa ating susukatin ang haba ng isang Academic Oval, tinatayang 2.2 kilometers ang aabutin nito. Matatagpuan naman sa gym ang iba't ibang kasangkapan na pwedeng luminang sa kaangkupang pisikal ng isang taga-UP. Sa kabila ng lahat ng lugar at pasilidad, nagagamit ba ng mga taga-UP ang mga ito sa pinakamataas na potensyal upang malinang na mabuti ang kanyang pisikal na kalusugan? Kung nangangailangan naman ang mga estudyante ng trabaho pagkatapos nilang gumraduate, nariyan ang universidad para sa oportunidad. Nagsasagawa sila ng mga job fair para sa mga estudyante. Dito sa Vincent Solay matatagpuan ang Office of Counseling and Guidance o OCG na pwedeng makatulong sa emosyonal na kalusugan ng mga taga-UP. May mga guidance counselor na pwedeng makausap tungkol sa kanilang mga problema o hinahil. Ngunit bakit tila hindi kilala ang institusyong ito na pwede sana makatulong sa mga estudyante? Kung mas lalo pang makikilala ang institusyong ito, magiging malaking tulong ito sa emosyonal na kalusugan ng mga isko at iska natin. Kung ang spiritual naman na kalusugan ang ating pag-uusapan, sa UP, maraming avenue ang mga students para ito ay papagbuti, no, at mapalago. Nandiyan na ang mga religious orgs at may dalawang simbahan dito, no, ang Church of the Risen Lord at ang Parish of the Holy Sacrifice. Nakita na po natin ang iba't ibang lugar ng Universidad ng Pilipinas. Ang tanong, conducive nga ba ang iba't ibang lugar na ito sa isang mag-aaral? Bukod sa kakulangan sa pasilidad, mayroon pang mas higit na malalaking problema ang kinakaharap ng UP. Kabilang dito ang social inequalities at impunity na meron sa ating lipunan. At dahil dito,
masasabi natin hindi conducive ang kapaligiran ng UP sa pagpaunlad ng kabuoang pagkatao ng mga eskolar ng bayan. Kahit